Jamaica. Surely goodness and mercy. Happy Mother's Day! Love you! Malapit pa yan sa labas. So, kaming tatlo pa lang na medyo may isip-isip na every 6:30 noon, meron kaming devotion. Talagang hindi pwedeng malate. Kahit 1 minute lang, dapat 6:30 sakto nandun lang kami sa prayer room namin. Magdi-devotion na kami tatlo magkakapatid. So, dapat hindi kami maduwit. Galing sa labas, so dapat maging malinis daw kami paghaharap kami kay Lord. So, dapat matapos namin yun na kahit 30 minutes lang kaming makapag-devotion. Everyday yan. So, Thursday, meron din kaming family devotion, kaming family. So, talagang doon nakita namin kung paano kami palakihin ang magulang namin na may puso talaga sa Panginoon. So, ngayon, kahit wala sila dito, nasa stage sila, at least sila kasi alam nila yung mga anak nila na hindi napapaliwara. So, gusto ko din i-share sa inyo na kahit sa modern technology natin ngayon, awan ko po kung maniniwala kayo, nag-Skype kami, kahit Skype, nag-devotion pa rin kami. So, kahit kayo sila kalayo, intact pa rin yung devotion namin. May time kami kasi yung karamihan ng mga kapatid ko, wala nang time kasi nga nag-aaral sila. Hectic yung mga schedules nila. So, minsan wala na rin talagang time. So, pag nag-gather kami, talagang tinutulit nila mami yung time. Kahit sa amin, 12 o'clock na ng gabi, sa kanila umaga pa lang, nag-a-adjust na lang kami para magbigyan sila na kahit once in a while makapag-devotion kami, kahit ilang minutes lang, kahit 30 minutes, isa-isa sa amin, mag-pray. Pag-pray namin yung mga desires namin. So, ngayon, kahit as a young mom, nararanasan ko din ngayon kung ano yung pinagdaanan ni mami noong pinapalaki kami. So, kahit sabi ko ganito pala talaga sa gano'n. Mahirap na masaya. Sumasaya kasi yung mga bata na kahit gano'n sila kakulit, talagang nagbibigay talaga sila ng saya sa amin, saya sa mga tito nila, tita nila, kahit ganyan. So, sabi naman yung mga disiplinahin mo yung mga anak mo kung paano ka namin didisiplina, kung paano namin kayo didisiplina. So, meron nga pong time na hindi naman po maiwasan na magkamali kami ng mga bata kami. So, pag nagkasala isa sa amin, damay talaga lahat. So, minsan, sasabihin niya mami na, o mamaya ha, may palo kayo sa akin. Sabihin, di pa pagpiliin na kami niya, no? Ilan? 3, 5. Pag sinabi namin 3, 3 malalakas na palo. Yung pag sinabing 5 na medyo mahina, pero 5. So, pipili namin, yung 3 na lang, kasi 3 yun, di, sayang naman ng 2, medyo masakit din yun, di ba? So, ganun, pero after naman, before kami paluin, kinakausap nila kami bago kami paluin na nagkamali kami. Kaya kami pinapalo para disiplinahin kami, para hindi kami mapariwara, para hindi mapariwara yung buhay namin. So, ganun namin na treasure talaga yung kung paano kami disiplinahin ng mga magulang namin. Si Daddy, kahit ganun katahimik, talagang kahit tahimik yun, alam ko na iba rin ang dating ni Daddy na pag may power din talaga yung salita niya na hindi mo talaga, pag sinabi niya, kahit ganun siya katahimik. So, ngayon na kahit wala sila, ang talagang minsan nag-isip din namin na malungkot din kahit wala sila, kasi matagal na rin silang wala, hindi namin sa kapilit. Hindi pa nga nila nakikita yung mga bata kahit sa sa internet lang. So, nararamdaman ko din na kung paano nila kami nanimiss. Hindi lang nila siguro pinapakita kasi, syempre, sa drama, di ba? Pero kahit ganon, nandun pa rin yung prayer namin sa kanila, nandun pa rin yung prayer nila para sa amin na kahit wala sila,
na hindi pa rin kami mapariwara yung mga buhay namin. So, ganun ko tinitingala si Mami talaga sa mother. So, ngayon, sana, sabi ni Mami, sana yung mga anak ko, disiplinangin din ng tama, ng naaayon talaga sa word ni Lord. Magbabasa ka ng Bible para doon mo susundin kung paano mo didisipline yung mga bata. So, ang advice ko lang sa mga teens, sa mga mom, na i-gather po natin yung mga anak natin habang sila ay bata pa, habang sila ay teens pa, na magkaroon po sila ng time na makapag-devotion. Kahit 30 minutes lang every day. Kasi iba po talaga ang nagagawa ng devotion sa pamilya. So at least, magkaroon tayo ng time, magkaroon tayo ng family devotion para mag-gather talaga tayo as a family. So, nandun pa rin talaga yung blessing ni Lord na kaya tinan mo sila kahit nasa malayo silang lugar, hindi sila nag-aalala sa amin kung ano na nangyayari sa amin dito, hindi sila nag-aalala kung ano ba yung anak ko ba, umuwi pa ng alas 3 na umaga, umuwi pa ng ano, hindi, kahit sila malayo, may peace of mind sila dahil ni-raise nila kami ng mabuti, ni-raise nila kami ng may takot sa Panginoon ka na yan. So, ganun ko tinitingala si Mami, ganun ko talagang sa lahat nga ng isa na lang. Yung pa si Mami, sabi kasi ni Sister, share ko daw kasi yung Mami. Anyway, si Mami, kung tawagin namin na Jack of all trades, kasi kahit anong hawakan niya talagang napapaganda niya kahit sira na yung bagay na yan, nagagawa niya pa ng paraan. So sabi niya nga magkakasakit daw siya pag wala siyang ginagawa. So everyday yan sa bahay, kahit kung ano-anong kinakalikot niya, may magawa lang siya. At yung ginagawa niya yun, siguro ngayon, naman ako din, hindi ako makapaniwala na. Sabi ko, parang namamana ko yung mga ginagawa niya noon na hilig magputing-ting din. Sabi niya, gift mo yan sa'yo ng Lord, kaya tanggapin mo na lang. So, nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil binibigyan niya rin ako ng mga gift na hindi ko akalain na kakayanin ko. So, minsan sinasabi ko, Lord, talagang hindi ko naman kaya gawin to pero nagagawa ko by your grace. So, sinasabi ko na lang kay Mami, sabi ko, siguro hindi ko minana to sa'yo. Sabi ko, hindi, minana mo sa akin na. Hindi, give Lord to sa akin. Minana mo rin sa akin na. Alam mo na may ganyan. Sige, minana ko na sa'yo, sige. Ipapahin na lang ako. Anyway, natutuwa siya dahil hindi ako yung nanay na di ba, unlike na ibang mother doon na may mga anak na sila, pero buhay dalaga pa rin, buhay, single pa rin, pero siya natutuwa sa akin dahil minsan, napaka-busy ko rin tao na the point na ayoko na mag-load ng cellphone ko na nag-inspire na yung load ko kasi hindi nga ako makapag-text dahil sa dami ng ginagawa ko sa bahay. Natutuwa si Mami kasi hindi ko daw dinadaan sa mga barkada ko yung time ko. At least meron akong time sa pamilya ko, meron tayo sa mga business. So, business woman ako ngayon. Anyway, ganun kami. Kahit malayo si na Mami, talagang minsan naiisip namin na dumating din yung time na magkasama-sama din kami talaga. Pinipray na lang namin kay Lord na one day, ma-unite kami as a family ulit. So yun ang mapapayo ko sa mga teens na magkaroon tayo ng devotion every day. Kasi iba ang nagkagawa ng devotion. Pag di magkakapatid nag-devotion, yung family nagkakaroon ng devotion at least once a week. So, yun lang po. Thank you.